Hello everyone! Gagawa po tayo ng kakanin na pinagsama-sama lamang ang gata, asukal, glutinous rice at saka pinya. Kaya naman, maglagay po tayo ng 2 cups muna ng gata dito sa ating mixing bowl. 2 cups lang muna po ang aking inilagay. At ngayon naman, samahan natin ng 400 grams na glutinous rice flour. At atin lamang po itong haluin. Bali yung 2 cups po ng gata ay hindi enough dito sa 400 grams na glutinous rice flour na aking ginamit kaya nag-add ako ng another 2 cups. Ngayon naman po ay atin itong haluin hanggang sa magsama ng mabuti yung ating glutinous rice flour at yung ating gata. Ayan, haluin lamang po natin hanggang sa mawala na yung mga lumps. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Yudelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. At ang magiging consistency niya po ay medyo malabnaw. Kapag ganito na at wala na mga lumps, ilagay na po natin sa isang tabi. At ngayon naman, sa isang kawali ay maglagay po tayo ng asukal. 2 cups po na white sugar ang aking ginamit dito. Pwede po kayong gumamit ng brown, pwede rin naman yung segunda. At atin lamang po itong tutunawin. Kapag naggagawa po ako ng caramel, malakas po yung apoy na aking ginagamit. Pero depende po kung kaya nyo pong i-manage yung ganon. Kung hindi naman, pwede kayong gumamit na medium low heat lamang po yung apoy and then manaka-naka po nating haluin. So sa akin naman, continuous po yung halo ko para yung pagkasunog ay maiwasan. White sugar po yung aking ginamit para yung kulay kapag naluto yung ating kakanin ay medyo gold lamang po siya. May pagka-gold yung kulay kasi kung dark naman po yung gagamitin natin ay okay lang din pero yung kulay niya po is mas magiging brown siya. Kaya depende po sa inyo kung alin ang inyong mas gustong gamitin. After pong mag-melt ng asukal ay hinalo ko pa siya ng mga at least 2 minutes and then pinatay ko muna po yung apoy saka ko naman ngayon lalagyan ng 1 cup na coconut milk. Pwede po kayong gumamit dito ng fresh, pwede rin po yung nasa lata. At ingat lamang po kasi tumitilamsik yan, napakasakit, delikado po. Kaya in-off ko muna yung apoy natin. So ayan, kung napapansin nyo, patay na nga yung kalan pero diretso pa rin yung kanyang pagkulo. Medyo delikado po to, ingat kayo na matalsikan. At haluin lamang po natin hanggang sa mag-combine yung ating gata at saka yung ating caramel. So ayan, ganyan lamang po tuloy-tuloy nating hahaluin. Again, ingat lamang po kayo at pwede nyo na rin pong buksan yung ating kalan pero medium low heat lamang po. At ngayon naman ay isama na rin natin yung ating tinimpla kanina na gata at saka glutinous rice flour. At kapag nailagay na po natin yung ating glutinous rice flour mixture, yun naman pong apoy ay ilagay natin sa medium low heat. At ang paghalo naman po natin ay tuloy-tuloy na habang ilagay na rin natin yung ating 1 cup na crushed pineapple. Pwede po kayong gumamit ng fresh, pwede rin naman ang nasa lata. At ito po ay atin ang hahaluin hanggang sa maluto. Napakasarap po ng kakanin na to dahil yung timpla niya is hindi nakakasawa, hindi po nakakasuya dahil yung pinya medyo may konting asim. Kaya yung lasa niya po ay talagang balance na balance. So ayan, ang paghalo po naman ito ay aabutin tayo dito ng mga 10 to 15 minutes or hanggang sa maluto. At habang naghahalo po tayo, mega love shoutout to John Roth Pascual Pulgar ng Bulacan. Maraming salamat sa walang sawang panonood ng ating mga simpleng recipe. At syempre, mega love shoutout din kay Miss Luz Beminda Argilias. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa Yudelmo's Kitchen. Kasama rin po natin si Miss Chams Guevara Maravi. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood sa ating mga simpleng recipe mula sa Yudelmo's Kitchen. At para naman po sa mga gusto pa magpa-shoutout, comment lamang po kayo dito sa baba. So ayan, kung napapansin nyo, medyo nagda-dark na po yung kulay, lalong-lalo na yung mga nasa ilalim. So ayan, tuloy-tuloy lamang po ang ating paghalo. Paganda na ng paganda yung kanyang itsura. Kung meron po kayong non-stick na kawali, mas mainam na siya yung gamitin para hindi kayo mahihirapan sa paghahalo. Kung wala naman, gamit na lang po tayo ng regular na kawali. Kung medyo magtututong po siya ng kaunti ay okay lamang naman dahil masarap din po yung medyo may kasama na pakonti-konting tutong. So ayan, kaya walang tapon itong ating simpleng recipe. At higit sa lahat, sabi ko nga, ang ingredients
ingredients na kailangan natin dito ay napakasimple lamang. Pwedeng-pwede na nga kayong hindi mamalengke. Mabibili lamang sa ating mga suking tindahan ang glutinous rice flour, syempre gata, at meron tayong asukal, at higit sa lahat, yung ating pinya. Pwedeng-pwede ang fresh at pwedeng-pwede rin naman yung nasa lata. So ayan, kung napapansin nyo po, pati yung aking spatula na panghalo, nalilinis na siya. So ibig sabihin po niyan, malapit na siyang maluto. Actually, pwede na nga rin po ito, kaya lang ako medyo tinatagal-tagal lang ko pa ng konti kasi mas matagal ng konti yung halo, mas masarap yung ating kakanin. So ayan. At yung kulay niya po, medyo magsishiny yan. At mamaya, papantay na rin siya. Magiging gold yung kulay niya. Pero hindi po ito pwedeng isang ganon. So, ayan, tuloy-tuloy lamang po tayo. Kung gusto nyo naman at medyo nangangawit-ngawit na yung inyong braso, tikman nyo lamang kung okay na sa inyo. And pwede nyo nang hanguin, wala pong problema yon. At ito nga, ang ganda na ng kulay niya, medyo makintab-kintab pa rin po siya. So ayan, kapag ganito na ang itsura, okay na po ito, pwede na nating hanguin. So meron na po ako ditong iniredy na isang lagayan. Kahit anong container po pwede niyong paglagyan dito. Pwede rin kayong gumamit ng dahon ng saging, pero naubusan po ako, kaya parchment paper na lang ang ginamit ko. So ayan, at atin lamang pong pantayin ang ibabaw para naman magandang tingnan itong ating kakanin. Bale, glutinous pineapple po at pwede rin namang kalamay sa pinya. So, ayan, pantay na po yung ibabaw niya at ngayon naman ay atin lamang iwan sa isang tabi. Then, gawa po tayo ng latik. Yung 1 cup naman po ng gata ay saktong-sakto na para sa latik nitong ating kalamay sa pinya or yung ating glutinous pineapple. Ang paggawa ko po ng latik, so ayan, sinasalang ko lang po sa kawali. Mas maganda kung pantay yung kawali at medyo malapad para mas madaling maluto. At paminsan-minsan ay atin ding hahaluin kapag hindi pa po siya dumidikit or habang marami pa po yung kanyang liquid. So ayan, tuloy-tuloy lamang po natin. Ang apoy po dito ay high heat yung aking gamit. Pero again, kung hindi nyo po kakayanin ng high heat, pwede naman kayong mag-medium heat lang muna. At kung napapansin nyo, paiga na po ng paiga itong ating gata. So maya-maya lang, magiging latik na siya. Kapag nasa ganitong stage naman na po tayo, ay tuloy-tuloy na yung ating paghalo. Pero huwag po natin didiinan para hindi naman madudurog yung ating latik. So ayan, medyo nagba-brown-brown na po siya ng konti. So ayan, medyo nakakahiya naman po talaga dun sa kawali. Feel na feel nung ating latik ang mag-iikot, halos wala ng laman. So ayan, kapag ganito na, okay na po yan, pwede na nating hanguin. Medyo magdadark pa po yung kulay niyan dahil mainit yung oil. At ngayon naman, balikan natin yung ating kalamay with pinya or kalamay sa pinya. Hiwain natin sa size na inyong gusto. So ganito lang ang aking ginawa at ngayon naman ay ilagay na natin yung ating nilutong latik. So ayan, naging brown na rin po siya. Kaya huwag nyo pong hihintayin na maging brown sa pagluluto dahil medyo papait na siya. Ganyan lamang po, tama na yan. At ito na naman ang isang simpleng recipe mula sa Yudelmo's Kitchen. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye! Mag-ingat po tayo!